politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampat. RH. Pilipinas, ang ating oras, 12:11 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to
Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josa Cruzat, Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali Pilipinas. Ngayon po ay April 5, 2025, araw ng Linggo. Sa pangalan po ni RH15, Giselle Ricafort at Josa Cruzata. Ako po muna inyong makakasama hanggang alauna ng hapon dito sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa ulo ng ating mga balita, Semana Santa naging generally peaceful ayon sa Philippine National Police. Malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa Martes. Philippine flagged vessels pinayagan ng Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ayon sa DFA. Pamahalaan nahaharap sa communication crisis ayon sa isang ekonomista. Viral lockdown post dahil sa COVID-19 variant, pinabulaanan ng DOH. Desisyon ng ICC sa apela ni dating Pangulong Duterte, kaugnay ng jurisdiksyon, ilalabas ngayong April 22. Mahigit 300,000 na pasahero sumakay ng barko nitong Holy Week ayon sa Philippine Coast Guard. 200,000 naman na trabaho naghihintay para sa OFWs na apektado ng crisis sa gitnang silangan. Sa detalye po ng ating mga balita, paalala ang Pasko ng pagkabuhay na sa kabila ng pinakamadilim na yugto ng buhay, kayang bumangon ng mga Pilipinong ng may pag-asa. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng Easter Sunday, kung saan ginugunita ng mga Kristiyano ang pagkabuhay muli ni Hesukristo. Sabi ni Pangulong Marcos, kayang dalhin ng pananampalataya ang mga Pilipino sa liwanag. Paalala rin ng Presidente ang palaging pagpiling maging mabuti, maging mapagbigay at pagpili sa pagkakaisa. Hinimok ni Pangulong Marcos ang mga mananampalataya na dalhin sa aksyon ang paniniwala para sa tinawag niyang bagong Pilipinas. Samantala, itinuring ng Philippine National Police na payapa sa pangkalahatan ang naging pag-obserba ng mga Pilipino sa mahal na araw. Partikular itong assessment ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa naging mga misa at prosesyon ng mga Katoliko nitong Biyernes Santo. Ngayong Pasko ng pagkabuhay, naka-full alert pa rin umano ang PNP lalo't inaasahan naman ang dagsa ng publiko sa mga pasyalan gaya ng resort. Una nang iniulat ng pambansang pulisya na nakapagtala ito ng 7 insidente ng pagkalunod hanggang nitong Good Friday. Wala namang naitalang major untoward incident ang Philippine National Police.
Sa 13 hours na prosesyon ng Jesus Nazareno sa Maynila nitong mahal na araw. Sa kabila ito ng 397 minor incidents na narespondihan ng mga medical personnel mula 11:30 ng gabi noong April 2. Umabot po sa 3,160 na PNP personnel ang nagbantay sa ruta ng prosesyon hanggang sa makabalik ang anda sa simbahan ng Quiapo alas 12:52 ng tanghali kinabukasan. Sa iba po nating balita, nasawi ang dalawang magkapatid matapos malunod sa karagatan sa Sitio Fuerte, Barangay Poblacion, Morong Bataan alas 9:45 ng umaga nitong Sabado de Gloria. Kinalala ni Bataan o Bataan Provincial Police Director Police Colonel Marites Salvadora ang mga biktimang sina Christian Orajes, 17 years old, at Aris, 18 years old na pawang mga residente ng Valenzuela City. Sa report ni RH37, Danny Kumilang, nabatid na nakahingi pa ng tulong o saklolo ang mga kaanak ng mga magkapatid o ng magkapatid nang makita ang mga itong nalulunod. Pero pagtungo ng PNP Maritime personnel, hindi na rin nailigtas pa ang mga biktima at idineklarang dead on arrival sa Morong Rural Health Unit. Kaugnay po niyan, hindi bababa sa 7 insidente ng pagkalunod ang naitala ng Philippine National Police nitong Semana Santa. Sa inisyal na ulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanyang tiniyak na tinututukan nito ng mga otoridad gaya ng police at rescue personnel. Hindi pa nagbibigay ng espesipikong detalye ang PNP sa natunang drowning incident na naiulat umano sa iba't ibang swimming areas. Hindi pa kasama rito ang report ni RH37 Danny Kumilang kung saan may magkapatid ng nasawi sa pagkalunod sa Morong Bataan kahapon lamang. Samantala, namumurong sumampa sa 165 pesos hanggang 170 pesos ang halaga ng kada litro ng diesel ngayong linggo. Ito po ay mula sa Martes, April 7, 2026. Batay kasi sa Mean of Platts Singapore Trading, tinatayang magmamahal ng 17 pesos hanggang 19 pesos per liter ang krudo, epekto pa rin ang crisis sa gitnang silangan. Posible namang mag-increase ang gasolina ng 3 pesos hanggang 5 pesos per liter na magdadala sa presyuhan nito sa 110 pesos hanggang 120 pesos kada litro. Ngayong 2026 pa lamang, 48.20 pesos na ang iniangat ng presyo ng gasolina, higit 90 pesos naman sa diesel habang higit 78 pesos ang minahal sa kada litro ng kerosene. Samantala, nakatanggap na ng katiyakan ang Pilipinas mula sa Iran na ligtas nito nga padadaanin ang Philippine-flagged vessel sa Strait of Hormuz. Ito ay ayon sa Department of Foreign Affairs matapos makipag-usap ang kalihim ng bansa kay Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. Nilinaw din ng DFA na hindi pa patungan ng anumang toll fee ang pagdaan kahit plano na ng Iran na maglagay ng $1 kada bariles. Dahil dito, inaasahan na magiging steady ang supply ng mga kinakailangan langis at petroleum-based fertilizers sa Pilipinas. Kaugnay po niya, nilinaw ng kagawaran ng enerhiya na hindi automatikong bababa ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng pagpayag ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barko patungo o konektado sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na risk management ang hakbang na titiyak sa supply ng langis maging sa kaligtasan ng mga tripulanting Pilipino sa gitna ng US-Israel war laban sa Iran. Aminado rin ang kalihim na hindi pa nareresolba ang mga hamon sa sektor ng enerhiya na patuloy umanong ginagawa ng paraan ng autoridad. Paliwanag ito ni Garin matapos ang tagumpay na phone negotiation ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro
at Iranian counterpart nitong si Sayed Abbas Araghchi. Siniguro rin ni Araghchi kay Lazaro na pahihintulutan ng Iran ang ligtas na paglalayag ng Philippine flag vessels, energy sources at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Sa iba po nating balita, hindi lang langis at pagkain ang may krisis sa Pilipinas. Mistulang may problema rin umano sa komunikasyon ang pamahalaan sa gitna ng nangyayaring teksyon sa Middle East. Ayon sa ekonomistang si Astro del Castillo, hanggang ngayon ay nagaganap o nangangapa ang publiko sa pangmatagalang plano ng gobyerno. Pakinggan po natin si Del Castillo. Nakakalungkot, no? It seems like mayroon ng krisis sa komunikasyon, no? Hindi na communicate ng maayos sa ating mga kababayan. Ano talaga ang programa ng gobyerno, no? Lalo na sa pangmatagalan, no? Mungkahi ni Del Castillo o sa kanyang mungkahi sa panayam ng DZRH, paganahin ang NDRMC bilang mala Interagency Task Force noong panahon ng COVID pandemic. Sa ganitong paraan, hindi umano malilito ang taong bayan sa messaging ng pamahalaan at hindi rin aasa ang masa sa mga epal na politiko. Pakinggan po natin muli si Del Castillo. Kaso lang naka-geared up yan sa natural disaster. No? Gawin na natin pati man-made. Hindi na natin kailangan i-reinvent the wheel. No? Sila na ang mag-communicate sana properly. Hindi na yung mga communicator na medyo may halong aminin natin, no? Ay, hindi naman tayo ng politika. May halo ng politika. Samantala, bagamat mabilis naramdaman, inaasahan namang tatagal ng 2 hanggang 3 taon ang latay sa ekonomiya ng gulo sa Middle East. Kaya payo ng financial analyst na si Astro del Castillo, panahon na para mas maging masinop sa mga prioridad na gastusin. Mungkahi ni Del Castillo, dapat ilista ang ng mga taga-budget ang kanilang mga kailangang unahin. Partikular na suhestyon ng eksperto ay ang paglalaan ng malaking bahagdan ng pondo sa pagkain dahil napipinto na umano ang isang food crisis. Para naman sa mga pinakaapektadong sektor gaya ng nasa pampublikong transportasyon, kailangan na umano nilang humanap ng alternatibong kita gaya ng second job dahil patuloy sa pagsirit ang presyo ng langis. Pakinggan po natin si Del Castillo. 97-98 financial crisis, COVID crisis, housing crisis sa buong mundo, no? Talagang iba yan in a sense that slow yung epekto sa atin, no. COVID kahit biglaan nag-lockdown, it took some time before it really hit us, no. Mm-hmm. Pero ito biglaan. Ang pagtaas ng presyo is runaway, spike talaga. Para naman sa mga mahilig sa kanin at pandesal, dapat umanong maghanda ang mga Pilipino na sa mas kaunting serving ng kanin at maliit na pandesal dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Ito ay ayon kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, Vice Chairman ng House Committee on Appropriations. Saad ni Ordanes, sa pagtaas ng presyo nito, maski ang tindang ulam sa mga karinderya ay posible na ring tumaas. Dagdag pa ni Ordanes, may mga oil importers naman na willing na silang pansamantalang tanggalin ang value-added tax sa produktong petrolyo para maibsan ang paghihirap ng mga Pilipino. Sa ating pong pagbabalik, raratsadahan pa rin natin ang mga balita ang ating tinutukan dito sa DZRH. At syempre tayo po ay makikibalita sa labas ng ating himpilan. Sa pangalan pa rin po ni RH15 Giselle Ricafort at Josa Cruzata. Ito pong yung nakakasama si Wina Pearl Hesoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay?
kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News, TNDS, Trending and Battle Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
12:31 na po ng tanghali. Tayo po muna yung makibalita sa labas ng ating himpilan. Dahil yung po mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa sitwasyon ng enerhiya sa bansa, binalaan ng PCO. Ang detalye sa report ni RH14, Leth Narciso. Miss Leth? Wina, nagbabala ang Presidential Communications Office sa publiko laban sa mga gawa-gawang kwento at fake news tungkol sa sitwasyon ng enerhiya sa bansa sa gitna ng krisis sa Middle East. Sa isang statement, nagpaalala ang PCO Acting Secretary Dave Gomez sa mga gumagamit ng social media platforms na may katapat na parusa ang pagpapakalat ng fake news. Binigyang diin rin ni Gomez na ang pagpapakalat ng fake news at disinformation ay nagpapahina ng tiwala ng publiko at nakasasama sa ekonomiya at kapakanan ng bawat Pilipino, lalo na sa panahong may energy emergency. Ayon sa opisyal, hindi palalampasin ng pamahalaan at pananagutin ang mga nasa likod ng malisyoso at sadyang paggawa ng kalokohan para sa personal na interes. Sabi ni Gomez, nakikipag-ugnayan na ang kanilang anti-fake news desk sa Department of Justice para alamin kung sino ang may kagagawan ng tangkang pagligaw sa publiko tungkol sa energy security, supply at presyo para lumikha ng kalituhan. Kabilang sa tinutuntun ang pinagmula ng kumalat na babala tungkol sa umunoy energy lockdown at emergency lockdown dahil naman sa COVID variant na una ng pinabulaanan ng Department of Health. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso. Samantala, electronic subsidy dapat gamiting sistema ng gobyerno sa pamamahagi ng ayuda. Ang buong detalye sa report ni RH12, Milky Rigunan. Miss Milky? Wina, magdaraos ng joint hearing ang Kamara sa Miyerkules para pag-usapan at makabuo ng mga panukalang layuning matulungan ang maapektadong sektor sanhi ng oil crisis. Ang kay Marikina Representative Miro Kimbo, chair ng House Committee on Appropriations, ang meeting ay lalahukan ng 13 komite sa Kamara. Sabi ni Kimbo, dapat paghandaan sakali maging matagal ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Anya, ang mga panukalan na kanilang tatalakayin ay katulad ng Bayanihan 1 and 2 na ginamit ng gobyerno noong COVID-19 pandemic. Paliwanag ni Kimbo, malaking tulong sana kung ganap ng epektibo ang National ID System para maging basehan ng distribusyon ng ayuda. Hindi na anya dapat maranasan pa ng mapumpila ng matagal ang mga benepisyaryo ng cash aid program ng gobyerno, kaya mas magiging maayos kung maikakabit ang sistema ng pamimigay ng ayuda sa National ID. Dagdag pa ni Kimbo, ang pinaplano lang Bayanihan 3 ay hindi lamang pangalap ng pondo para sa ayuda program. Dapat ma-develop anyang isang sistema sa pamagitan ng electronic subsidy program para maiwasan ang mahabang pila at matiyak na makararating sa mga benepisyaryo ang naturang ayuda. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan. Samantala, DOTR Secretary Banoy Lopez nagbabala sa mga tiwaling airport personnel sa lahat ng paliparan sa bansa. Ang detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Wina, tinitiyak ngayon ng Department of Transportation na may kalalagyan at maparurusahan ng sinumang Office of Transportation Security Screening Officers na mapatutunayang lalabag ng batas kabilang ng pagnanakaw ng mga gamit o pera ng mga pasahero. Ito ang babala ngayon ni Transportation Secretary Banoy Lopez kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong pabalik mula sa mga probinsya o sa ibang bansa ngayong Easter Sunday. Aniya, malaki ang responsibilidad na nakaatang sa mga OTS Security Screening Officers na nakapwesto para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at pigilan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na kargamento. Matatanda ang una ng ipinag-utos ni Secretary Lopez ang pag-relieve sa pwesto sa 3 OTS personnel matapos naman ay pagnakawa ng isang turistang Australian national ng 7,000 piso
at 1,000 Taiwan dollars sa NAIA Terminal 3 nung nakarang araw. Dahil dito'y hinimok ni Secretary Lopez sa mga pasahero na i-report ang maling gawain ng ilang airport personnel. Pinaalalahanan din niya ang mga ito na wag nang magdala pa ng mga pinagbabawal o prohibited items para maiwasan na rin na mabuksan pa ang kanilang mga bagahe. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala sa iba po nating balita, pinabulaanan ng Department of Health o DOH ang isa sa ilalim umano sa lockdown status ang bansa dahil sa COVID-19 Cicada variant. Ito ay matapos kumalat ang post ng Pinoy Newswire, Malasakit News Update at Weather Patrol na magkakaroon ng lockdown sa April 10. Sa pahayag ng DOH, walang dahilan para mag-alala dahil wala pang naitatalang kaso ng naturang variant sa bansa. Dagdag pa ng ahensya, iwasan ang pag-share ng maling impormasyon at kumuha lamang ng balita mula sa kanilang official website. Samantala, pinapayuhan din po ang publiko laban sa mga mapanlinlang na post na nagsasabing may loan o financial assistance na inaalok ang DZRH. Nililinaw na hindi nagbibigay ng loan o pautang ang DZRH at hindi rin ito direktang namimigay ng financial assistance sa pamamagitan ng mga individual text message, chat o social media pages. Ang anumang lehitimong tulong mula sa himpilan ay sinasagawa lamang sa pamamagitan ng DZRH Operation Tulong, katuwang ang mga sponsor o sa pamamagitan ng pagre-refer sa mga partner organizations at mga ahensya ng pamahalaan. Para po sa tamang impormasyon, hinihikayat ang publiko na makinig sa DZRH 666 kHz, manood sa TV sa DZRH TV, bisitahin po ang aming website na www.dzrh.com.ph at sundan ang aming mga official na social media platforms gaya po sa YouTube at DZRH News Television at ang aming pong Facebook na DZRH News at DZRH TV. Sa iba po nating balita, maglalabas ngayong buwan ng International Criminal Court o ICC ng desisyon kaugnay sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa jurisdiksyon ng kaso laban sa kanya. Ayon sa ICC, ilalabas ng 5 miyembrong appeals chamber ang kanilang hatol sa April 22, alas 11 po ng umaga sa Dahig at alas 5 naman po ng hapon dito sa Pilipinas. Ang apela ay kaugnay ng naunang desisyon noong October 23 ng Pre-Trial Chamber 1 na nagsabing may jurisdiksyon pa rin ang ICC sa mga kasong isinampa laban kay Duterte. Iginiit ng Pre-Trial Chamber na sako pa rin ng ICC ang umano'y krimen laban sa sangkatuhan na naganap habang miyembro pa ng korte ang Pilipinas. Sa kanilang apela, sinabi ng kampo ni Duterte na nagkamali umano ang korte at hiniling ang pagpapatigil ng kaso at ang agarang paglaya ng dating Pangulo. Umaasa naman po si Representative Percy Sandanya ng Akbayan Party List na magsisimula na ang Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Ayon kay Sandanya, dapat matapos na rin ng House Justice Committee ang pagdinig sa pagtukoy kung may probable case ang mga impeachment complaint bago muling magbalik ang sesyon sa May 4. Matatanda ang iniutos ng House Justice Committee ang pag-i-issue ng subpoena sa mga dokumento at testigo para sa hearing nitong May 14. Sabi ni Sandanya, inaasahan ang pagtestigo ni Ramil Madriaga na nauna nang nagsabi na siya ay dati umanong bagman ni Vice President Sara. Dagdag pa ni Sandanya, hinihintay nila ang pagtestigo ni Madriaga dahil magpapatibay ito ng link ng Vice President sa nangyaring scam pagdating sa usapin ng confidential funds. Higit 300,000 naman po mga pasahero ang sumakay ng barko sa mga pantalan sa buong bansa nitong Holy Week.
Ayon sa Philippine Coast Guard, hanggang kahapon ay umabot sa 195,000 ang outbound passengers, habang 167,000 naman ang inbound passengers. Aabot naman sa 1,650 na mga barko at halos 4,000 motor bangkas ang ininspeksyon ng 16 na Coast Guard districts. Nakaalerto ang PCG simula po noong March 28 hanggang ngayong araw kung kailan inaasahan ang muling pagdagsa ng mga pasahero sa seaports. Samantala, positibo po ang pagtanggap ng mga biyahero lalo na ang mga taga Mindoro sa binuksang ruta ng Island Water Fast Craft na biyaheng Pola, Batangas, vice versa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Pola Mayor Jennifer Cruz na daan-daan na ang tumangkilik sa fast craft lalo na ngayong Holy Week break. Tiniyak naman ni Cruz na sapat ang mga sasakyan mula Pola patungo po sa destinasyon ng mga pasahero, partikular na sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Patuloy rin aniyang pinapaganda ang Pola Port para mabigay ng mas magandang serbisyo ang mga pasahero at bilang paghahanda na rin sa inaasahang paglakas ng turismo sa lalawigan. Pakinggan po natin si Pola Mayor Jennifer Cruz. Dire-diretso po ito kasi gusto natin makita yung peak season at yung regular season na biyahe sa bayan ng Pola. Kung makita nyo, ang daming pasahero talaga. Napakaganda dahil may mga nagtatanong na may-ari ng malalaking barko na baka pumasok sa Pola na meron na siyang isasakay ang anong tawag sasakyan, dyan? mga sasakyan. Isasakay ang sasakyan. So, pinag-aaralan pa natin. Sa ating pong pagbabalik, raratsadahan pa rin po natin ang mga balitang tinutukan dito sa DZRH. Ang ating pong oras, 12:43 ng tanghali. Ang We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang Battle Show. RH. 12:49 na po ng tanghali. 700 pong magsasaka ng sibuyas makikinabang sa itinatayong 256 million pesos na cold storage facility sa Talavera, Nueva Ecija ayon sa Department of Agriculture. Ang detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Uwi na, nasa 36% na ang natatapos sa itinatayong Talavera Onion Cold Storage Facility sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Batay ito sa Joint Technical Inspection na isinagawa noong Marso 17 ng North Luzon Project Support Office, Central Luzon Regional Project Coordinating Office at Talavera Municipal Project Management and Implementation Unit. Kabilang sa mga natapos na ang major structural components tulad ng first at second slabs ng pasilidad. Samantala, patuloy ang pag-i-install ng ammonia piping systems, cooling coil products o cooling coil support sa tank perimeter fence ng nabanggit na proyekto. Itinatayo ang 256 milyong pisong cold storage facility upang matugunan ang matinding post-harvest losses ng mga magsasaka sa tuwing panahon ng anihan kung saan bumabagsak ang presyo ng sibuyas dahil sa sobrang supply. Sa pamamagitan ng nabanggit na pasilidad, may imbak ng maayos ang anit may bibenta sa mas magandang presyo tuwing off-season. May kapasidad na 120,000 bags na may timbang na 27 kilos bawat isa ang nabanggit na cold storage. Tinatayang mahigit 700 magsasaka ng sibuyas mula sa Talavera at mga kalapit na bayan sa Nueva Ecija ang direktang makikinabang sa nabanggit na proyekto. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val Gonzalez. Samantala, good news naman. May 200,000 po na job opportunities o trabahong naghihintay para sa mga babalik na overseas Filipino workers o OFW.
Ayon po kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inihanda ito ng gobyerno para sa mga uuwing Pinoy at handa silang ibigay ito sa kanila base sa kanilang kakayahan at work experiences. Kaugnay nito, pinag-iisipan na ng ahensya ang pagsasagawa ng job fair para mas makita pa ng mga OFW ang alok na trabaho. Sa ngayon, nasa 4,241 na repatriated Pinoy na ang nakauwi sa Pilipinas galing sa Middle East na nagpasaklolo sa pamahalaan dahil sa nagpapatuloy na tensyon. Sa iba po nating balita, CICC, DICT at iba pang stakeholder nagkaisa na limitahan ang cases o access ng mga bata sa Roblox. Ang detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Uwi na nagkakaisa ang mga stakeholders ng online gaming sa bansa. Nalimitahan ang access ng mga underage players sa larong Roblox. Ito ang resulta ng sinagawang stakeholders meeting na pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Bukas ay nakatakdang sumalang ang pamunuan ng Roblox upang pag-usapan ang safety ng mga underage players. Lumitaw sa konsultasyon ng naglipanang na research actors na nambibiktima ng mga minor de edad gamit ang peking identity. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguila, bagamat suportado ng gobyerno ang patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, iira lang zero tolerance nila sa mga online criminal activities. Dagdag pa ni Aguda, sa kabila ng mga panawagan na ipan ng gaming platform dahil sa mga natukoy safeguards at regulatory gaps, kinikilala nila ang kahalagahan ng naturang platform sa publiko. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzalez. Sa iba pa nating balita, mag-among tulak ng droga, arestado po sa Candelaria, Zambales. Ang detalye sa report ni RH37, Danny Comilang. Danny? Arestado ang isang mag-among umanitulak ng illegal na droga nitong pagdiriwang ng Semana Santa sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Candelaria Municipal Police Station madaling araw ng Abril 4, 2026 alinsunod sa mahigpit na direktiba ni Colonel Benjamin Ariola, Provincial Director, na pagtigin ang kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan na pinangunahan ni Police Captain Ronald Carpio, hepe ng Candelaria Municipal Police Station, ang naturang operasyon sa Barangay Libertador, Candelaria, Zambales sa tulong ng mga operatiba mula sa Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Matagumpay na naaresto ang dalawang suspect at nakumpiskahan sila ng hininalang shabu na may kabuuang timbang na 12.95 gramo na tinataya nagkakalaga ito ng 84,175 pesos batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Candelaria Municipal Police Station ang mga suspect at naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani ko bilang RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, 10 sabongero na hindi pinalagpas ang Semana Santa, abay timbog po sa operasyon ng Katarman PNP. Detalye sa report ni RH34, Jane Bantayan. Jane? Noong Semana Santa, sa kabila ng panawagan ng simbahan na makilahok sa aktibidad ng simbahan, ngunit nagpatuloy pa rin sa iligal na aktibidad ang ilan sa mga residente. Dahil dito, arestado ang 10 sabongero sa iligal na sabong sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng Katarman Police sa mismong araw pa ng Huwebes Santo. Ang 10 sabongero ay aktong naabutan ng kapulisan sa nasabing tupada doon sa Barangay Dalakit at Barangay UEP Zone 3 na naturang bayan. Ayon sa report ng PNP Katarman, bandang 2:00 ng hapon ang maaktuhan ng operatiba. Ang 10 sabongero na aktibong nakikilahok bilang mga bitor sa ginawang illegal na sabong sa nasabing mga lugar. Samantala, napag-alaman ng ilang mga kalahok naman ay mabilis na tumakas matapos mapansin ang paparating na presensya ng mga pulis sa nasabing lugar.
Ang operasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng koordinasyon ng Northeast Samar Provincial Intelligence Unit. Na-recover na maparatibang isang patay na tandang, isang buhay na tandang, 2 pirasong tari at perang pamusta na nagkakahalaga sa mahigit 4,000 pesos. Ang mga nahuling individual ayon sa ulat ng PNP ay kasalukuyang nasa kustudiya muna ngayon ng Katarman Municipal Police Station habang inihahanda ang kakulang kaso laban sa mga ito sa kanilang paglabag sa PD 1602 o Anti-Illegal Gambling Law. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jane Bantayan. Ang ating pong oras, 12:57 ng tanghali. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balita sa ibayong dagat. Para sa ating foreign news, mahigit 20 French boat handang umalalay para maihatid ang tulong sa Gaza. Ang detalye sa report ni Don Carlos. Don? Wina, humigit kumulang 20 French boat ang lumayag pa Marseille para sumali sa isinasagawang international flotilla para buwagin ang ginawang barikada ng bansang Israel. Ayon sa AFP, nakita nilang lumalayag ang mga ito habang sumisigaw ng Gaza, Marseille is with you. Layo nilang flotilla na makapagbigay ng suporta sa bansang Palestina at mahihatid ang kinakailangan tulong sa Gaza. Nito lamang nakalipas na taon, nasa 50 bangka ang naglalayag, pinangunahan ng ilang kilalang political figures at ang aktivista na si Greta Thunberg. Pero hindi ito naging matagumpay dahil naaresto ang ilang crew members ito ng mga otoridad mula sa Israel. Magugunit ang una nagkaroon ng tensyon ng Israel at Gaza noon pang October 7, 2023 nang supresang atakihin ng Hamas militants ang southern Israel. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos. At sa pamagitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition.
Sa pangalan pa rin po ni RH15 Giselle Recafort at Josa Cruzata. Ito po ang yung nakasama Wina Pearl Hesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras, 1:01 ng hapon. Ang Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating